natin. Ano? Yan sir, ramdam na ramdam mo yung pag-sport niya. Ang ganda. Talagang umaano tayo sa upuan. So 1.284, makukuha ko na lahat ng pwede sa CS35. Yes sir. Let's go. Sige kuya, pakihanda na yung papeles. Hindi, joke lang. Tumigil ka! Tapos na tayo sa sedan. Checkin naman natin yung crossover. Ito kasi, naghahanap tayo ng crossover ngayon eh. Sir, anong unit naman to? Sir, is a CS35 Lux sir. CS35. Top of the line sir. Crossover po na. CS35. So guys, sa CONC, napaka-macho ng grills niya. Ito yung top of the line. Tapos yung headlight niya, futuristic na din. Tapos yung fog lights niya, malaki. Tapos makikita nyo, may accent ng red. Yan, naka-two-tone siya. Tapos ito sir, ano ba to? Front collision sir. Dagdag po ng safety features po. So, Yan, sir, yan po yung sensor na niya. siya. Tapos ito yung camera. Yes sir. Si CS35 po kasi merong 360 camera. So itong unit na to, naka 360 camera na siya. Yes sir. As you can see guys, mataas yung ground clearance niya. Yan, bagay na bagay sa Pilipinas na maraming humps. Dito naman, ang size ng rims nito sir, 18. Yan. So maganda dito guys, yung crossover nyo, naka 18 na kayo na rims. Tapos hindi rin ganun ka-thick yung tires niya, saktong-sakto, maporma na tignan. Tapos, medyo edgy yung pinaka-design niya dito. Tapos, at the same time, ganun din, kung ano yung accent sa harap, may accent din dito sa gilid. Tapos, same sila ng size ng rim sa likod. Same sila ng size ng rim sa likod. Tapos, meron ka na rin ano dito sa taas. Meron ka ng kabitan ng roof rack dito. Yan. Hindi siya ganun kahaba. Crossover na crossover talaga siya. Pero malaki siya sa mga crossover na nakita ko. So, as you can see guys, yung di ba may accent sa harap, may accent sa gilid. Yung pinaka-accent niya sa likod, ito na yung pinaka-brake light niya. Napakalinis ng gawa. Yan. Tapos matagal ko na tong gustong itanong. Kasi madalas, chapakes yung isa. Sir, pagdating sa muffler, Yes, sir. gumagana pareho Yes sir, yan. all working po yung muffler natin. Are you accusing my takutation? Yan. Yes sir. All working siya guys. Dual exhaust na siya. So yung ibang kotse kasi, kahit na makikita nyo na parang dalawa yung muffler, design lang pala yun. Gago! Not like this one. Working yung dual muffler niya. Tapos meron siyang mga sensor dito. Tapos ito yung pinaka-camera niya sa likod. Yan. Ang maganda pa dito, meron na siyang built-in na spoiler type na brake light din. Yan. So medyo formado na talaga siya. Okay lang sir, pasukin natin yung unit. Yun. So pagbukas nyo pa lang ng pintuan guys, kung ano yung two-tone sa labas, yun din yung pinaka-tone niya sa interior. So for example, ito black, red, kasi red yung pinaka-tone niya sa labas. So napakaganda, leather na din. Lambot. And leather na siya. Pagpasok natin sa loob, sukat na sukat sa akin ito. Tapos push button na yung pinaka seat adjustment niya. Yan, push button na. Very nice. Tapos ito yung pinaka steering wheel niya. Tapos ganun din, meron na rin siyang cruise control dito. Nandito na rin yung pinaka basic ano niya sa navigation sa kotse. Ito yung pinaka interior niya. Tapos guys, makikita nyo, bukod sa black and red na tone, meron pa siyang silver lining dito. Tapos meron pa siyang parang gray na lining dito. Yan. Tapos ganun din, same as sa sedan nila, meron na siyang charging port dito, tsaka dito. Tapos, if naka-Apple products kayo, naka-iPhone kayo, available na rin dito ang wireless charging. Yan, mamaya subukan natin in test drive yung unit nila na to.
para makita natin ang performance. When it comes to handbrake, ito na. Kasama na rin siya sa mga bagong technology ngayon na push button na rin ang handbrake niya. Syempre, ang kanyang cambio. Ito, same as other cars. Meron siyang manual driving, up and down. Tapos, ano to sir, yung 360? 360 camera sir for the camera na harap, likod, and then both side po. Tapos itong save. Yung save sir, pag pinindot nyo kasi yung sir, automatic magre-record po yun. So para ka nang naka-dashcam noon. Yes sir. Okay. Tapos syempre, ito yung sinasabi ko kanina. Napakaganda ang haba ng sunroof niya. Yan. So mamaya pag tinest drive natin to, susubukan natin iangat yung sunroof. Ito yung mga napapansin ko sa bagong kotse ngayon. Hindi na bilog. Yan, hindi na bilog ang kanilang steering wheel. Yan, meron siyang half circle tapos dito sa baba medyo straight na siya. And siguro ito na yung bagong ergonomic design na na-discover sa mga kotse. So ganito na. Plus mamaya tignan natin yung pinaka LCD display kasi ang haba oh. Yan. Ito yung mga nauuso ngayon, pahabaan na ng LCD display. Ma'am, galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. Yan. Tapos, kakaiba din ang kanyang pinaka-compartment sa gitna. Uy, malaki to. Guys, ang laki. Ang laki nito. Ito yung kamay ko ha. Hindi ko i-bend. Yan. Ipapasok ko lang siya. Malalim. Malalim yung pinaka-compartment niya. So, pwede nyo dito ilagay yung pinaka-registro ng sasakyan nyo. Manual. Yan, napakalalim. So, bukod pa dyan, pwede rin kayo maglagay dito. Pero sa lalim ng nasa gitna, kung ako sa inyo, dito nyo na lang ilagay. Plus, yung pinaka-armrest niya, pag nagda-drive ka, is very comfortable. Ano na siya, leather na siya, plus may cotton sa loob. Yan, napakalambot. Then, sa passenger naman, meron siyang armrest din sa side na to. So, maganda kasi doon, lalo na kung makulit yung pasahero mo, hindi niya masasagi ng basta-basta yung side mo. So, parang secure na secure yung side ng driver. So, parang nakita ko, yung kotse na to, binild talaga para sa convenience ng driver. Yan. Tapos mamaya, checkin din natin itong mga buttons na to. As you can see, yan, napakaganda ng placement ng aircon niya. Napakasimple, hindi siya yung mga malalaki. Yan, napakalinis tignan. Tapos when it comes to the back seat naman, silipin natin. So sa back seat natin, isa to sa mga pinaka-hinahanap ko when it comes to crossover or SUV. Yan, gusto kong kasi pati yung pasahero sa likod is aabutan ng aircon. So yan, meron tayong available na single vent na aircon dito. Tapos meron na ring charging port. Yan, USB charging port. Tapos when it comes to seat length, yan. Ito medyo nakasagad siya sa likod. Ito yung pinaka-driving seat ko. So maluwag pa. Again, I'm 5'9", 5'10", depende sa sapatos. Galing ha. Yan, pero ito na oh, I still have room. Yan, yung legs ko may room pa para gumalaw. Plus, yan. So maganda dito guys, may speaker sa taas, tsaka may speaker sa baba. So feeling ko, pag nag-road trip kayo na ito ang gamit nyo, is mag-i-enjoy kayo kasi napakaganda ng pagkalat ng speaker niya. Meron sa taas, meron sa baba. Yan. Tapos, if ever na may mga dala kayong baggages, yan, pwede nyong i-unfold to, tapos pwede nyong makuha sa likod. Hindi nyo na kailangan bumaba ng sasakyan para kunin yung mga gamit nyo sa likod. Yan. Tapos again, two-tone na rin yung upuan niya. Yan, two-tone na rin. Tapos, pag binaba natin to, as you can see, meron kang cup holders na dalawa. Yan, which is okay, lalo na pag bumabiyahe kayo. Isa rin yun sa mga iniisip ko when buying a new car. Kasi, yung lumang kotse namin is hindi ganun ka-convenient yung mga cup holder sa likod. So, tendency, pag hindi nalalagay ng maayos yung mga cups, nasispill yung mga drinks. Masarap maging pasahero sa kotse na to. Yan, feeling ko pag ito yung kinuha namin ni Madam, hindi na ako magmamaneho. Sa likod na lang ako. Tapos, checkin natin yung pinaka-compartment niya. So, naka-push button na rin siya guys. Yan. Pipindutin mo siya. Tapos, naka-automatic na siya. Diba? Ang maganda doon, lalo na kung for example, may grocery ka,
Hindi mo na siya kailangan hilahin pataas. So nag-automatic siya. Tapos napakaluwag din ng kanyang compartment. Yan, hindi nagdamot ang Chang'an motor sa compartment nito. Tapos ganun din, para kung gusto nyo mas malinis, tignan, or may kailangan kayong itago sa inyong compartment, ang kailangan nyo lang is hihilahin nyo to. Yan. Tapos, igaganan nyo lang. Yan, naka-cover na yung pinaka-compartment nyo. Tapos, ang maganda kasi dito, meron siyang naka-fix siya, tapos pinupull lang siya, tapos meron siyang placer dito. Kasi, comparing sa ibang sasakyan, eto, detachable to. Talagang inaalis. Tapos, nilalapag lang dito. Not like this one, naka-fix na siya. Ang question ko lang, sir, dahil naka-fix na to, hindi mo na pwedeng i-recline pa yung upuan to. Ay, hindi na sir. Hindi na. So ito, reclinable pa to. Paharap. Yes sir, paharap. Yun pala. So ito na yung pinakasagad na naka-recline sa likod. Ito na. Pero pwede mo siyang iangat pa yung pinaka-chair niya. Yan. Tapos dito nakalagay ang kanilang tools and spare tire. Yung spare tire niya, tatanggalin mo pa to. Tapos kompleto na rin. Ang maganda dito kasi, nakaayos siya. Tapos kung magdadagdag ka ng tools, meron kang paglalagyan. Not like other cars na naka-set up lang is dito sa gitna. Tapos bahala ka na kung saan mo ilalagay yung mga backup tools mo. Tapos when it comes to pagsara, pipindutin mo lang din siya. Yan. Very nice. So maganda dito guys, kung malaki-laki ang inyong ilalagay na bagahe or may lalagay kayong malaking gamit sa kotse na to, all you need to do is pull the chairs down. Yan. Tapos ito na yung magiging extension ng compartment nyo sa likod, which is napaka-okay. Siguro kung meron akong masasuggest is pwede sanang detachable to para if may malaki talagang solid na gamit na ilalagay, hindi siya maging sagaban. So ano lang naman yun, bits lang ng suggestion yun. Pero syempre di naman ako masusunod. So parang ano lang ako, consumer na nagsasuggest. Tapos pag ibabalik yung pinakaupuan niya, madali lang din, iangat nyo lang. Tapos sir, when it comes to airbags, ilan ang airbags na? 6 airbags po. Naka 6 airbags na siya. Yan. Tapos ang ganda ng sunroof nito guys, hanggang dulo. So pwede ko siya i-compare sa Ford Territory. Yan. Medyo same yung vibe niya. Medyo ano lang din to, mas compact to para sa akin. Tapos yung pinaka light niya sa loob, nasa gilid na. Yan, both sides. Tapos naka-indicate kung saan nakalagay yung mga airbag. Yan, airbag lang daw. Okay. So yun, test drive na natin to. Sir, sobrang interesado ako dito sa unit na to. Okay lang ba i-test drive natin siya? Yes sir. Sige, tara, test drive tayo. So guys, ito na nga, ito yung iti-test drive natin na kotse. Ito ang CS35 ng Chang'an. So ito guys, ito yung gray na sinasabi kanina. Kaya napakaangas Parang mas trip ko to sa white. Di pa natin nakikita yung black. Pero ayoko kasi talaga ng black na kotse. So feeling ko, mas trip ko yung gray. So let's go. Tara, test drive natin. Tara, start na natin. Tapos ganun din guys, kanina kasi di siya naka-on. So sa pinaka display niya, makikita mo na rin yung tire pressure, kung ano yung kulang sa hangin. Tapos of course yung mga basic kailangan sa gauge. Meron tayong speedometer, nandun na yung car temp, tapos syempre yung gas natin. Plus meron siyang shift indicator. Ngayon, test ride na natin siya. So yun, kita nyo, nung nag-left signal ako, lumabas siya. Ganda. Sobrang smooth ng ano niya. Yes sir. Sobrang smooth ng shocks niya. Tapos yung acceleration niya, bibigay niya talaga sa yung speed na gusto mo, yung torque. Kinaganda dito sir, wala siya masyadong delay.
Oo nga eh. Unlike with other cars po. Oo, yung iba kasi parang pagka-press mo ng gas, parang bubuelo pa siya. Yes, sir. Tsaka sa arangkada. Ito hindi. Parang sports type siya. Tapos smooth na smooth din yung brakes niya, hindi siya yung gigil na brakes. Tapos when it comes to driver friendly, sobrang solid ng mga side mirrors niya. Di siya maliit, di siya ganun kalaki. Tamang-tama lang. Ganda na to, Je! Uwi na natin to, Je! Subukan natin. Yes, sir, ramdam na ramdam mo yung Oo pag-sport. Ang ganda! Talagang umaano tayo sa upuan. Ayan. So ito guys, ang review when it comes to torque, acceleration, hindi kayo mag-aalangan mag-overtake. Yan, kasi yung ibang kotse, ang hirap overtake kasi pag gumanon ka, overtake ka, pag press mo ng gas, humihinga. Ito, sobrang responsive ng kanyang gas, acceleration, sobrang solid. Ganda. Ganda. Ayun sir, yung naririnig niyo sir, ayun yun dyan. Actually sir, doon mo makikita yung indicator ng lane. I-caption na lang din sir pag ano, kumari, maano ka ng lane sir. Sige, usog tayo dito. Mga ng konti. tumutunog to. Nasa gitna naman ako, Lin. Liloko mo naman ako eh. So katulad ng tumunog kanina, yun yung lane indicator niya na sumusobra na ako sa lane. Usually kasi sir, pag nararamdaman niya na ano eh, yung nawawala ka sir talaga ng line mo. Kumbaga nawawala ka dun sa yung line na Oo. Doon siya nag-a-alarm. para kasi sir may pakiramdam din siya na yung driver is Lumilihis din na. na. Okay, very nice. So yun, naka 360 na din yan. Mataas yung ground clearance niya. Hindi tulad pag sa Vios. Nagamit ko kasi yung Vios. Nag-U-turn ako doon, medyo sumasabit yung gilid. Ito mataas. Actually sir, si CS35 po yung naging bread and butter namin when it comes to siya nga. Ito talaga yung best seller nyo. Oo nga, miski ako. Ito yung PPDM ko eh. Yung Kasi ganun sir, talaga ramdam na ramdam mo talaga yung torque niya eh. Oo. Pwede ko siya i-compare sa Ford Territory. Ganun yung pinaka-driving niya. Tsaka sa Mazda 2. Siyempre doon ko kino-compare guys kasi yun yung mga kotse ni Boss Thor. Yun yung mga nadadrive ko lagi. So yun, pwede ko siya i-compare. Plus, ang light ng steering wheel niya. Hindi ganun kabigat. Pero siyempre, pag high speed ka na, of course, yung technology, bumibigat siya para di mag-wobble. Pero ito, very light. Tapos hindi ganun hindi ganun nakaka-distract yung pinaka niya, display niya. Kailangan nyo i-test drive na. Hanapin nyo si Sir guys, pag pupunta kayo Bacoor. Yes po. Sa comfort sir, kamusta naman po? Comfort. Sobrang okay yung upuan sa akin. Kasi guys, merong mga kotse na syempre mahaba yung legs natin. Ayun, yung nag-alarm kanina, umu-over ako sa left. May mga ibang kotse guys na maiikli yung sa seat, so hindi ako komportable. Tapos, ang lambot ng upuan, tsaka relax mag-drive. Siguro, ang selling point sa akin ito is yung comfort sa likod. Ang lambot ng upuan. Plus yung armrest ko sa right side. Sakto. Parang sukat na kotse to para sa akin. So, isa to guys sa mga kino-consider ko na upgrade from Vios to crossover. Yun, mas trip ko to kaysa sa CS55. Siguro di pa ako ganun katito. CS55 medyo pang malaki ang pamilya na eh, pang malalaking na eh. Siguro dito muna tayo. So guys, ito na nga. Yan, tapos na tayo mag test drive. Tapos ang sunroof natin sir, saan dyan? Dito po. Ayan, sige. Ito sir for the sunshade. Ayun. Yan yung pinaka sunshade natin. Ang maganda, ito guys yung sinasabi ko sa inyo ha. Hanggang dulo. Yan, hanggang dulo siya. And then ito po yung pinaka. Oh, so nagpapatong pa na Yes, sir. siya. Very nice. So maganda dito, kunyari vlogger kayo, syempre pag nagva-vlog kayo, dapat medyo maliwanag. Yan. Yan. Tapos pag i-close, ito yung pinaka Yan. Tapos tinted na rin yung pinaka sunroof niya. Hindi ganun kainit. Yes sir. Kung gusto niyo nang umaura-aura, ganun. Bagay din to sa mga politiko, nga lalo na election. Ayan, kakaway-kaway. Tapos ito rin yung pag For the sunshade sir. ito, long press. Hindi, automatic din siya.
Tapos itong door, ito yung indication. Sa ilaw. Ayun, for the 360, yan. Ito yung pinaka 360 camera, ano na. So, pwede siyang 2D, pwede rin po siyang 3D. Yan. Yan, sir. Ayun. Galing. So, di mo na kailangan bumaba para i-check kung ano yung nasa paligid mo. Ngayon, park na natin siya kasi baka mamaya, iuwi na natin to. Mahirap. Mahirap na. Sabihin ng misis ko wala na kaming pampakasal. Pero may sasakyan. Pero may bago tayong sasakyan. Ayan. Meron tayong park assistance. Ano pa ang special feature nito? Ayun sir, yung sa wireless charging po. Ayan, sir. Ayun, naka-wireless charging. Accent niya talaga sa loob. Gustong gusto ko yung ganyan. Parang di ganun ka-boring tignan yung interior. Plus, ang lawak ng pinaka-display niya. Hindi tulad ng iba na magkaiwalay talaga yung gauge sa pinaka-display ng kotse. Ngayon, Sir Res, yan. Usapang presyo na tayo kasi trip ko na to eh. Ano, tingin mo, Gerald? Maganda ba? Uwi na natin. Hindi na kami papasal, no? What if suntukin ko utak mo? Tumigil ka! Yan, usapang presyo. Yes, sir. Nasa magkano? For the CS35 sir, base variant natin sir, Mhm. it's 1.109 sir. 1.109. Yes sir. And then for the hype variant, which is mid variant po, Mhm. ito po, which is ito po yung na-test Ito drive yung natin tinest sir. drive natin. Yes sir, is 1.259 sir. 1.259. Yes po. For the top of the line, yung nakita po natin kanina, Yung white sir. yung white. Opo, it's 1.284 sir. 1.284. So 1.284 makukuha ko na lahat ng pwede sa CS35. Yes sir. Let's go. Sige kuya, pakihanda na yung papeles. Medyo ko lang. Tumigil ka! So ano ang mga available na color na tong CS35? Ano ang mga available na color? Yes sir, meron po tayong Wanderlust White, which is ito po. Ito, Wanderlust White ang Yes, sir. tawag. Okay. And then we have Timberwolf Gray, and then Draco Red. Black orange. Tapos yun nga, ulitin ko guys ngayon ko pa lang siya sasabihin. Itong brand na to, yung nakikita nyo sa kalsada, Changan yung logo na yan. Kasi miski ako, iniisip ko, anong kotse ba yun? So ngayon, nakakapag-review na tayo ng kotse, Changan siya guys. Yan yung pinaka-logo niya. Then sir, after na crossover, ano pa ang available na units dito sa showroom niyo? Yes sir, after po ng CS35 sir, what we have sir is meron po tayong CS55 sir. CS50. Sige, tignan natin. Open window. Opening all windows. Hey Changan, close window. Ayun. Hi Shangan! Close all window. Closing all windows. Hindi ako tropa ng kotse na to.